Good morning! Good morning. It's coffee time with Ka. Yes! Okay, sige, go! Okay, our gospel reflection for today, you cannot go where I am going. Si Jesus Take, siguro nagsabi niyan. taken from. John chapter 8 verses 21 to 30. Okay, So let let us us pray. pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the Pharisees, I am going away, and you will look for me, but you will die in your sin. Where I am going, you cannot come. So the Jews said, He is not going to kill himself, is he, because he said, Where I am going, you cannot come? He said to them, You belong to what is below. I belong to what is above. You belong to this world, but I do not belong to this world. That is why I told you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am, you will die in your sins. So they said to him, Who are you? Jesus said to them, What I told you from the beginning. I have much to say about you in condemnation. But the one who sent me is true, and what I heard from him I tell the world. They did not realize that he was speaking to them of the Father. So Jesus said to them, When you lift up the Son of Man, then you will realize that I am, and that I do nothing on my own, but I say only what the Father taught me. The one who sent me is with me. He has not left me alone, because I always do what is pleasing to him. Because he spoke this way, many came to believe in him. The Gospel of the Lord. Praise You, you, Lord Lord Jesus Jesus Christ. Christ. Okay, so ako, ang napili ko dito yung He has not left me alone. Bakit yun? Kasi, alam mo, ang sinishare ko kasi dito lagi yung nangyayari sa buhay ko. Kasi mahirap din mag-share ng hindi naman talaga, yung parang iniisip ko lang. So, mas, mas ano, alam mo yun, mas ano ang dating pag yung naramdaman mo. Talagang sinasabi niya magtiwala kayo sa akin. Lahat na lang sinabi dito ni Jesus. At saka dito rin sinabi na they did not believe him for they do not know that he came from the Father. Yung parang siya yung inutusan. So sinabi din dito na hindi naniwala yung tao. Ngayon pinabasa natin, uulitin ba natin yon, 'di ba? Parang wag na natin gayahin yung mga noon. Eh sila nga may excuse sila kasi wala silang Bible noon. Eh tayo may Bible nakasulat na. So ang laking tulong talaga sa atin yung ginagawa natin na araw-araw na reflection o kung hindi naman nakakapag-reflect, eh
yung pumunta ka sa simbahan, magsisimba ka, paglinggo, yung sermon, makinig ka talaga, magsasalita si God sa Ang parang sinasabi mo, yung pinili mo, di ba, He has not left me alone. Mm-mm. So, ang parang realization mo, laging siyang kasama. Yes. Nararamdaman mo, parang full of peace, confidence sa buhay mo. Hindi ka natatakot sa anumang mangyayari. You do what is pleasing to Him. Yan. So, yung mga activity mo, parang kasama mo si Lord talaga. No? Oo, hindi ko na nga tinuloy yung because siyempre hindi naman ako perfect, Ah, no? Kaya mas feel ko na kahit na I don't always please Him, mm, pero I go back to Him, mm, then I feel that He is always there. Hindi niya ako iniiwan. yeah. Ako, ang word ko ay belong. Belong. Dito kasi parang ang tingin ko ang sinasabi ni Jesus sa atin, you should know kung sino ang susundan mo. Mhm. Because when you feel you belong to this group, you are headed by this person, eh, parang ang disposition ng puso ko sumunod sa kanya. Di ba? So, dyan ako kasama. And parang si Jesus is trying to help us understand na pag sinabi mo, I belong to Jesus, kaya Christian tayo, no? Ang tawag natin sa atin na Christian, that means we belong to Christ. Binibigyan niya tayo ng reason why we should believe in Him. Sabi nga niya, kung ako kasi, lahat ng ginagawa ko, kung ano ang gustong pagawa ng aking Ama. And God, yung ating sinasamba, God the Father, siya talaga yon. But God has given us Jesus to have a concrete experience doon sa pagka-Diyos. Pagka-Diyos. Kasi noon, ang Diyos hindi nakikita talaga, di ba? Hindi nga nila mabanggit ang pangalan. That is so much respect na binibigay nila sa Diyos. Now, nung ibinigay sa atin ang Panginoong Jesus, binigyan tayo ng parang experience of a personal relationship. Talagang maano natin. Kaya nga marami naniwala kay Jesus doon because they can see Jesus, they can feel kung paano niya pakita yung pagmamahal ng Diyos. So yun. So ngayon, what is important for me is that I know where I belong. When I say I belong to Jesus, that means I belong to what is above. Okay. So yung napili mo, belong. Pag sinabing belong, lahat tayo, yan yung hinahanap natin sa group, no? Pag may sinalihan ka, parang hindi ako ano dito. Hindi ako accepted. Hindi ako, parang I don't belong. Alis na lang ako. Di ba ganun lagi? Now, dahil nga dun sa sinabi mo na importante, malaman mo kung sino ang sinusundan mo para ma-feel mo yung belongingness na totoo. And then the peace that you will feel through that experience, no, is the grace that came from God because of His presence. Kaya ang ramdam mo sa pagka-belongingness mo talagang something na may conviction that Yes. I am truly following God, and where He is, there I will go. Di ba kanta yan? I will follow anywhere. Kanta yan di ba? Amen. Yun. Okay. So ano ang message sa atin ng Holy Spirit? So ako, yung message sa akin ng Holy Spirit, yan, yung belong, gusto ko yon kasi parang
parang welcoming para sa lahat, no? Mm. Kasi you belong, parang you belong here, parang ganon. Pero how, Lord? Di ba? Sabi, Mm. paano? So yun, sabi niya, magtiwala ka. Yun. Magtiwala ka sa akin. How do you trust God? O, so, syempre, sa mga ginagawa mo, magbabasa ka ng Bible, nakikinig ka ng mga words, nagpipilgrimage ka. O, isatupad mo yun, lahat ng ganyan, huwag yung sa salita lang o sa isa puso. Kasi pag sinapuso mo, lalabas yun, yung belongingness, yung trust, and belief, it will come out easy. Kasi una, isinapuso mo, at dun parang yung andyan yung Holy Spirit, no? Yung Mm. pag sinapuso mo, nasa heart mo, pag tinanggap mo, parang Yeah. kinakatok yung Holy Spirit. Pili, nandito ko. Mm. Lalabas ngayon siya. Mm. So, lalabas ngayon siya sa buhay mo. Mm. So, ngayon, dahil lumalabas siya sa buhay mo, ultimo yung mga tao, makikita yung mga ginagawa mo na natutuwa sa'yo. Magugulat ka nga parang sabihin mo, uy, natutuwa ako, ba't ganyan ka? Di wala akong ginagawa, di ba? Mm. Kasi you feel you belong to God, and when you belong to the community of God, isa ginagawa niyan. Mm. Pare-pareho. Mm. So, nakikita ng iba, and what happens? You yourself become an evangelist Mm. na Yeah. sumusunod sila. Yeah. And yan yung mission natin. Yes. Diba? To make others feel that they belong, and then when they belong, they come to us through Mm. Jesus. Amen. Alam mo, natutuwa ako sa message ngayon sa atin ng Holy Spirit. Kasi parang nagkakaroon talaga ako ng maliwanag na hope that we are representing our Lord Jesus. So that kung ano man yung community na binubuo natin sa simbahan, ang community nito, they would be able to say, I belong here. No? That means tayo would be able to, dapat napapakita natin ano ba ang parang gusto ng ating Panginoon so that these people would find where they belong. Halimbawa sa kapihan, yung dumadaan doon should be able to realize, punta ako doon because I belong. Where, pagka nagpunta ka ron, talagang feel na feel mo. Yung bang hindi mo na kikita, ano kaya mapapakinabangan ko rito? But the feeling that you are in a community where Jesus is leading, parang si Jesus ang namumuno eh. And tayo ang nagbibigay ng impression sa mga bisita natin. So, tayo have a great responsibility na pag may pumasok doon, they should be able to own the community kung saan sila pumasok. Parang sabihin nila, gusto ko talaga kasama dyan. Di ba? Because, why? Not because the people there ay mga kilala ko, no? Kasi yung pagkain, but because they feel something that parang malapit talaga sila doon sa ating Panginoong Jesus. Speaking of the Oo. people na nandun sa nagwe-welcome. Yes, yes. This is a very great responsibility, no? Because if they go there, doon sa ating kapihan, pagkatapos sabihin nila, ay parang sila-sila lang. Nalulungkot ako pagka ganun ang nararamdaman. That is why sabi natin, the feeling should be parang full of love and they can see Jesus nakasama natin dun sa ating event. Yun yung yun yung talagang parang pangarap ko. That's why pagka nandun tayo parang tinitingnan natin yung mga tao, uy, ba't siya walang kasama? Di ba? So we're very concerned na meron talagang sumasalubong at kumakausap doon pagka meron pumasok, lalo na kung hindi sila regular.
Huwag tayong mapagod. Because it is Mm-mm. not us that we want to para makita natin, uy, meron Totoo. tayong achievement. But it is Jesus that Ala, we are promoting. banggit mo yung word na mapagod. Minsan kahit konti lang talaga yung ginagawa mo, mapapagod ka kung walang motive Walang mo, ang purpose. purpose mo kay God. Kasi alam mo, i-offer mo yun. Pag naramdaman mo nga yung meron kang pagod sa katawan na, yung physical, ano yun eh, pagkakataon mo yun na mai-offer kay God eh. Kasi pag hindi ka napapagod, parang ano yung offer ko, di ba? Walang pain, walang ano, di ba? Walang hindi ka nahihirapan. Kasi di ba, tandaan natin si Ah, God, di ba? So parang ngayon, dahil na-i-offer mo yung kay God, pagiging natural na ngayon sa'yo. mm. Hinahanap mo na ngayon yung pagod, wala na, hindi ka na napapagod kahit ganun pa rin yung Kaya ginagawa pala, mo. kaya pala inalaw ng ating Panginoon, ng Diyos, na ang devil tuksuhin tayo. Because Oo. doon natin malalaman, uy, ako ba talaga ay naniniwala that I belong to our Lord Jesus, di ba? Malalaman natin. Kung halimbawa, napagod tayo, nagsiserve tayo, yun, nasa community tayo, sa kapihan tayo, tapos nakaramdam tayo ng pagod, that is giving us a sign na, uy, para yata nga, hindi ako, parang kung ano yung gusto ng ating Panginoon, parang hindi ko nagagawa yun. Actually kasi baka ma-misinterpret, no? Merong sinasabi ng, Hindi, ako totoo, ang sinasabi ko, sa akin. oo. Yung totoo, yung meron kasing napagod ka talaga. Like, kunyari ako, umakyat ako, ay, napagod ako. Pero yung feeling ko, andun lang. Hindi ako naiinis. Hindi ako nagagalit. Napagod lang ako kasi nag-effort ako. Pero yung, ay, ano ba naman? Ako naakyat na lang naakyat. Hindi ba tayo pwedeng dito na lang tayo? Yung nagrereklamo ka. Yun yung, Ako, doon ako nanenega. alam mo ang feeling ko, pagka doon sa halimbawa nasa kapihan tayo, parang hindi ako nagugutom, hindi ako napapagod, no? Pero pag uwi natin, parang parang ang sarap matulog, no? But that is the only Grace yun. parang na ko. Pero doon, parang walang kapaguran talaga. Grace yun. Walang gutom. Grace. Walang gutom. It is the grace. Ang sinasabi ko, tama ka, binibigyan tayo ng grace ni God. And Mm-mm. kung tinutukso tayo doon ng demonyo, and nagbabago ang ating feeling, nakikita natin, uy, parang I don't really feel that I belong. Yun. So, kaya tayo laging merong tinatawag nating gospel reflection, yung spiritual activity natin. Kasi, yan naman talaga ang inaasahan natin para masustain Yeah. natin yung ating passion. Iba naman din yung nag-aabuso ka sa ano mo, sa physical mo, 'di ba? Alam mo naman na hindi mo na kaya, 'di ba? So, wag mong ipilit. Gawin mo lang yung alam naman ni Lord kung what is your best. Kung ang pinaka-best mo ito, 10% lang, alam ni Lord 'yun. No? Alam din ni Lord na hindi mo na kaya. So, hindi ka dapat magkaroon ng hinanakit o whatever na nagkukulang ka kay God. Kasi alam ni Lord yun di ba? Nalulungkot ako pagka yung nakakaramdam ng burnout because sana ang makita nila, uy, kailangan ko ngayon pagpulsigihan yung aking spiritual Oo. activity, yung buhay ng aking espiritu. Because yun ang magbibigay talaga ng panghihina. Pero pagka talagang fully nourished ka sa salita ng Diyos, sa mga sacraments, ay naku, hindi ka makakaramdam ng pagod. And the Oo. joy will always be there. Yes. Yung pagod, nandyan. Pero yung pakiramdam mo, masaya. Yes. Hindi yung, kasi sabihin mo, posible naman, syempre, na pinapawisan ka. Oo, pero Ewan ko. pero the feeling, no? Yung feeling na napapagod ka, pero wala lang, parang andyan lang. Ewan ko, pero yun na nararamdaman ko. Wala akong pagod pagka nandun ako. Pag uwi natin, di ba parang nahiga na ako, Oo. gano'n, And then, papahinga na.
ko kasi yan doon sa Saint Bernadette. Oh, yeah? Oo. Na sabi, bakit ikaw ang nakakita kay God? Ako lahat ng ginagawa ko, nagpapakasahirap ako, ikaw, yung pala siya. Meron siyang sakit na tinatago niya, hindi nakahalata, may pain siya. Oh, ibig So, sabihin, oo, napapakita niya sa kanyang buhay, oo. masaya Hindi siya siya. nagreklamo, na masaya siya. So, ganun din tayo, no? Buti nga tayo, walang pain pagod lang. Payupo lang tayo sandali, teka, hahinga lang ako. O, tapos okay na naman, di ba? Walang talagang, anyway, I hope that everyone, no, kung tayo nararamdaman natin yon, I'm sure lahat mararamdaman yon. You just have to really surrender your life to the Lord. Kasi pag Okay. sinabing life, lahat ng ginagawa mo. Everything that, Everything. Amen. okay. So, See you again see you here. again tomorrow in our coffee time with God. Amen.